atong ihalad ang atong pagsimba siya karugabyo na let us prepare ourselves and also make sure na ang tanang butang natong buhaton karon ug tanan natong sa una-una focus is to glorify and honor Him and make sure na atong mapangayag pa sa ilon tanan natong kalapasan throughout the week ang atong mga nabuhat sa kaniya ang butang na wala siya na himaya kay kawang lang atong pagsimba karon kung natay mga sala natong tagu-taguan huwag dili nato i-confess sa Ginoo. Let us all bow down our heads and close our eyes and confess everything to God so that to be pleasing sa tubangan karon ng atong pagsimba. And after that, we're going to call Brother Julie to have our confession prayer. Ginoong Diyos, salamat Ginoo sa imong kamaayo. Lord, salamat sa imong pagprotekta sa mga tagsatagsang kinabuhi, Lord. Salamat sa pagdala nimo diri sa mga simbahan na mo ni proteksyonan, Lord. Dalaygon ka, Lord, sa ulay katapusan, Lord. Lord, pasayloan sa mga sala na nabuhat, Lord. Ginoo, limpiyoy ang among kasing-kasing, Lord. Limpiyoy ang mga panghuna-una. Siluan ni Lord, dawata ang among pagsimba karong kanimo, Lord. Dawata ang among pagkanta. Lord, salamat kaayo Ginoo. Salamat. Lord, ikaw ang maghatag og knowledge sa magdala sa among prayer meeting karon, Lord. Also, ikaw po ang maghatag og knowledge sa mga na makasabot Ginoo. Ug sa mga kaigsuonan pa napadulong diri sa church, Lord, ikaw ang mag-protect sila, Lord. Lord, akong ginaambok sa inyo ang tanan. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. O karoon, ako nga ang microphone kay Hasan para sa atong praise and worship. Let us all stand. It is good to give thanks and worship the Lord through songs. After all, He deserves our worship and praise to the Lord. Let's open our hymn books at page 201. All the way my Savior leads me, and then 189, abide with me. Sing
Hindi kami mo na pong itapok, O God. What a wonderful song, you've reminded us, pinagyan niya awit. That everything we do, everything tanan sa mga, Lord, we should abide in you, We should abide sa tanan, Lord. Bisan ganyan ang mga faith, ikaw ang nag-sustain. That's why we can abide diha sa mga, O Diyos. We are so blessed, O God, sa another opportunity, O God, na kami magtatapok to pray, to sing praises, O God, maminaw sa mong pulong, and to have fellowship with one another, we praise you, O God. Thank you kayo, O Diyos. Wala kang nagkulang sa mga do. We fail always, O God. But you reminded us always, na wala kang nagbase, Lord. Wala ni mong himong basayan ang among failures, but ang imuhang promise din ka naman, Lord. That's why we are holding on to your promise, Ginoo. Na kami makalahutay, O Diyos. Tungod kay ikaw ang nag-sustain, tungod ikaw nag-empower ka namo. Tanan means, Lord, imong gi-provide for us nga para makalahutay kami kanunay, Ginoo. We are so blessed, Ginoo. Salamat yun kay ani, O Diyos. Bisan ganyan pag-abide, Lord, ikaw pag ito naghahatag sa mga o desire o ability. Salamat, Lord, sa kanunay. Karong gabi una, O Diyos, hinawat pa, Lord, nga among panagtapok, dili mahimong kawang, ang among madungog na pulong, Ginoo, hinawat pa, Lord, ikaw magatisok ani sa among kasing-kasing, ug kani imong kaming tabangan, Lord, nga kani among ikinabuhi, O Diyos. Panalangini ang matago sa kanamo diri karon, Lord, bisan pa man sa mga wala pa naabot, Lord. Please, Lord, bless each and every one, O God. May the joy of our prayer meeting tonight, Lord, busaha ka diya sa imong trono sama sa usa ka mahumot nga offering, O God. Dili mahimong kaawang ning tanan, O Dios. Hinawat pa, Lord, sa umaabot ng mga prayer meeting, Lord, managhan pa mi, Ginoo. Ikaw magatugot sa uban nga igsoon namo, Lord, na wala pa diri karon, dili pa maka-join ka namo, Lord. I pray, Lord, ikaw magagamit o mga means, O God, para maka-join sila sa mga, Lord, kay dili gyud, Lord, dili gyud basta-basta ang adlaw-adlaw, Lord. Nga mga battles, O God. And yet, your abiding power, O God, sustains us always. Salamat kay Lini, O Diyos. Just please be with us tonight, O God. May your presence, O God, magpabilin din ka namo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Kiningtanan, Lord, ang kinapasalamatan, pinagi sa puhingalan ni Ginoong Hesus, ng mambugtong anak, among manuluwas. Amen. Amen. Akong ginahayang tanan sa paglingkod. No, I praise God for this privilege nga makatindog na sa Andres Tubangan. Wala si Pastor Paul, and ako iyahang gi-assign to mag-take over, no? And ang akong assignment tonight is to give you a message about aning mga characters sa Bible kung di nakita nila face to face si Christ, no? Ako ni siyang nasugdan sa deka siguro mga 3 months ago, no, ato mga time na dili maka gina Bible study pa ni Pastor si Joan o si Jello ato na time, and mga 3 months ago nasugdan ako ni sa deka. But the challenging part is lahi ang Bible study sa preaching, no? So that's why I have to overhaul everything, no? And by the grace of God, nabuo ra pod, no? And before ta magpadayon sa tuang topic for tonight, mangutan ako ninyo, nakasulay na ba mo nga gibuhat ninyo ang tanan-tanan para maangkon lang ning isa ka butang nga tan-aw ninyo mao ni maka-fulfill sa inyo, ha? Nakasulay na ba mo ana? And yet after pila ka days, pila ka weeks or months, nawala ra pud ang kalipay. Pero ano ra pud mo? Nagsawa ra pud mo. No? Saka remember ko na ako friend, di na siya kaila, kay gusto kayo niya ang kaning bagong iPhone, latest. And then tungod kay wala siya kwarta, ibaligyan niya ang kidney para palit og iPhone. Ya karon na siya iPhone, after 1 year, na po i-release nga latest. So nawala ra pud ang iyang ko, ano. Una na, no? Maabot sa tong point nga abi na to mao ni ang mga butang nga maka-fulfill sa tuwa. Pero napaday lain nga maka-fulfill. And kana nga fulfillment is forever na pod, no? What I'm talking about is kani nga character
I'm sure familiar mo ani, no? Makita na to siya sa Luke 19, if you have your Bibles with you. Luke 19 verses 1 to 10. Okay? Akong basahon. And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before, and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste, and came down, and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation to come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? I'm sure familiar mo ani ni Zacchaeus, isa ka chief tax collector, no? And there is a passage natay tulo ka butang natong paghisgutan diri. No, unang-una is the obstacle of identity. No, ikaduha is the invitation of grace, and ikatulo is the evidence of transformation. No? So, dire giingon diri sa passage, no? Nga si Zacchaeus usa ka chief tax collector, usa ka chief publican. No, and nabilong siya diri sa Jericho. No, kaning syudad sa Jericho, very prosperous. Kung moingon mo kuan, ilado sila kaning balsam trees. Okay? Kaning balsam trees na nagaproduce siya og kanang mga resins nga humot kaayo. And ginagamit niya mga resins para maka-produce og perfume, sa pa medicinal na mga ointments, bisan gani sa kanang incense, ginagamit ni nga resin sa kaning balsam trees. And according sa history, si Cleopatra o si Herodes, ginailugan ni ang kaning balsam trees. And nakita ni dira sa Jericho. And then, ang Jericho pod is, kuan gid siya kanang trade route gid siya. No? Tanan nga mga goods nga musulod sa Jerusalem, muagi gyud diri sa Jericho, no? From Galilee, Samaria, dinapa sa Tabok, ang Perea. Tanan nga mosulod sa Jerusalem, muagi sa Jericho. And then si Zacchaeus ang nagakolekta sa mga fees dire, no? Entrance fee sa mga fee diya, naspot siguro ni exit fee, no? Apil siguro na siya ang nagakolekta sa tax niya na. And kaniadto sa Romans, ginapalit ang rights para makakolekta ka og kanang tax sa imong locality kung asa ka nabilong. Okay? And si Zacchaeus, iyan ang gipalit ni rights. Kay gina-auction man ni public ang kaning rights. Okay? And then kani si Zacchaeus nahimo siyang chief tungod kay napalit na niya ang rights, and then nag-hire na siya mga galamay niya, no? And kato mga galamay niya, nag-hire na po itong mga galamay. Mura sa pyramiding style ba? And then, kato, mga galamay niya, mga katong nana sa tumoy, sa pyramid, muna ito yung personal na nag-adto sa mga tindahan ba karon or ginabalay-balay nila para mangolekta og tax. Okay, so, kung mayingon ta og collection pyramid kaniadto, naa si Zacchaeus at the top. Nasa sa pinakataas. Okay? Muna nga dili posible, or I mean kana mugawas gyud, mahitabo gyud nga naay corruption, naay kawat, naay extortion nga mahitabo tungod ani nga sistema. Okay, kay ang galamay ni Zacchaeus na napoy mga batos-batos na pud, mga batos-batos ato, na napoy mga batos-batos. Ana no? So kana, and mauna nga sa mga mata sa mga Hudyo nga nagpuyo dito sa Jericho, ang tan-aw nila kay Zacchaeus usa ka kawatan, usa ka traidor. Okay? Mao na ilang tanaw ka Zacchaeus. And ato mabasa dire, and Jesus entered and passed through Jericho. Gikan sila sa Galilee, no? And then patulong sila sa Jerusalem ani.
Okay. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief among the publicans, kato. Chief tax collector siya. In verse 3, sige ngon. And he sought to see Jesus who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Gamay yun nga tao si Zacchaeus. No? Gamay kay siya. So, dire-dire palang daan, nanay physical obstacle na itong makita. Okay? And then, natin mabasa din sa verse 3, for the press, the crowd. Dili siya makasuksok, kaya pwede daghan nagtao. Pero wala ni ginatuyo, dili ni aksidente nga matabunan si Zacchaeus, ginatuyo gyud nila nga dili makasuksok si Zacchaeus nga naman. Kaya lagi maglagot sila ni Zacchaeus, notorious man eh. Unsa gani si Zacchaeus para sila? Sinner, kawatan, traitor pa gyud. So ginatuyo nila nga dili makasuksok si Zacchaeus. And si Zacchaeus, o sige buhat niya, verse 4. And he ran before and he climbed. Isipon ninyo, unsa ang suot sa dato katong nga time. Daghan kay sapaw-sapaw. Daghan kay ganang mo sangyad na gunda sa yuta ilahang kuan. Ilahang suot. Okay? And isipon nimo ang usa ka dato magdagan-dagan, dili siya formal. Dili siya formal ato nga time. Wala lang siya nindagan, ningkat-kat pag siya punuan. O gagikat-kat pag nga punuan, sycamore tree. Tanaw ninyo ng sycamore tree, ting daghan kay mga sanga-sanga, lisod kay katkaton. No? And si Zacchaeus, wala siya pakialam sa iyang palibot. Wala siya labot mo sa isulti sa mga tao kaniya. Ang gusto niya, makita niya si Jesus. Okay? Gusto niya makita si Jesus. No? Gi-abandon niya ang kaning iyang dignidad, nga isip nga, unsa man siya to? Nasa sa top, di ba? Sa pyramid. Nasa sa top sa iyang status. Dato kay siya, daghan siya connection. Okay? Pero unsa gibuhat niya? Gi-abandon niya iyang dignidad. Kaya gusto niya makita si Jesus. Murag na kulang siya. Dili man ta makaingon doon na curious lang siya diri. Dato gud siya. Yung dagan-dagan, yung kat-kat. Dili siya normal. So sa kadato nga tao na makita ato nga panahon. Okay? Na siya nabatian nga murag naay missing sa iya. Naay murag something na siyempre ginakalagutan na gud siya sa mga silingan dito. Kawatan siya, traitor gud ang tanaw sa iya. Naay kulang sa iya na ang iyahang success dili kaya i-fulfill, ang iyahang status, ang iyahang social standing, bisan gani ang iyahang kwarta, dili kaya i-fulfill katungan missing piece sa iyahang kinabuhi. Kasi kulang sa iya. He was looking for spiritual fulfillment. Rabbi man, nailhan man si Christ gudato as a rabbi. Okay? He was looking for spiritual fulfillment that money cannot fulfill. And klaro kayo, makita na to diri, nga gibuhat niya ang tanan, wa siya pakialam sa iyang palibot. No? He was looking for something na unsa man that is more pagyud, dapat more pagyud para ma-fulfill ko. And unsa na? He was looking for a change. Kabaguhan. Okay? He was willing to overcome ang kaning physical na obstacle sa iya, ha? And wala siya labot sa kaning makauulaw ba or foolish ba ang tanaw sa mga tao sa iya, palibot ato. Siya pakialam. Ang gusto lang niya, makita niya si Jesus. Okay? Ang iyahang determination, sama sa gingon ganihan, nagapakita lang, na dili lang siya curious. He was looking for something more. Na sa tanaw niya, si Christ lang ang maka-fulfill. Okay? Ang iyang desire, genuine eh. Wala siya labot siyang palibot. Maigsoon. Muna ni Beta. Ginapasagdahan lang nato ang pride para mapalayo ta sa kung sa atong buluhaton diha sa church. Di ba? Muna nga hesitant ta nga i-share ang gospel because ang una-una nato ay nagsabay ba may inom ani niya sa una. Unsa nila isulti ani niya kung mo-share ko siya ang gospel. Di ba? And nagahuna-huna pud ta nga basig maingnan kog buang ani.
na mo share og kalit siya sa gospel. Mga igsoon, si Zacchaeus, gipakita na si Zacchaeus sa tuwa, na mao ni atong dapat buhaton nga di ta magtanaw sa di ta maminaw sa kung sa isulti sa lain. Buhaton nato ato ang unsa gisugo sa Ginoo, preach the gospel. Dili ta dapat maging hesitant. Unsa pa nga mga kanang mission works, ministry na to diri sa church, dili nato unahon nga unsa isulti sa uban. As long as mag-glorify nato ang Dios ani nga buluhaton, go. Basig dili ta kinahanglan mukatkat og sycamore tree, basig kinahanglan lang nato tunlon ng atong pride. Basig kana lang siguro atong buhaton, no? Ngunit naman ta mukatkat og punuan, kinahanglan lang nato tunlon ng atong pride for us to see a better view, a better perspective kung sa gyud ang maluluwas. Kung sa gyud si Kristo. Desperation defeats dignity. Sagdihang sulti sa uban. Preach the gospel. Regardless of the cost, regardless kung unsa man galing ang requirement, preach the gospel. You should not be hesitant. Ngunit na mangita pagpunuan para mukatkat. Tunlon na nato tong pride. Okay? Yan naman, grasya lang ang tayo. Ang grasya nga naangko ni Zacchaeus ato na time, mauro po ang grasya nga ato naangko. The invitation of grace. Verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him. Nakita niya si Zacchaeus na sa taas. And said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Unsay buhaton nila dito sa balay ni Zacchaeus? Manihapon. No? Table fellowship. Unsa ka importante ang table fellowship ani nga time para sa mga Hudyo? Sa kultura nila, kung ikaw makigsalo sa usa ka tawo, sa ilahang panimalay, but pasabot, welcome ka, you are treated as part of the family. And unsa pa, eating with someone, naga-endorso ni siya og kanang friendship, naga-endorso siya og brotherhood, muna na ka-importante ang table fellowship kanila sa ilaha ato nga tayo. No, and kani, makita na to diri, no? Gi-invite ni Christ iyang sarili. Mao lang ning account sa Bible nga makita nato nga si Kristo gi-invite niya iyang sarili sa balay sa usa ka makasasala. And remember si Christ, ilado si Christ ani as a rabbi. And then gi-invite niya iyang sarili sa balay aning kaning social na nga gi-reject ato sa Jericho. Rejected ni si Zacchaeus eh. Treatment gani siya is traitor. Treatment siya is kawatan. No? And it was risky kay Christ nga mosulod sa balay ni Zacchaeus nga naman rabay siya. And si Zacchaeus, o sa sulti sa mga tao dito sa verse 7, o sa si Zacchaeus, he's a sinner. Sinner ang tawag sa Zacchaeus. Jesus was risking kaning ceremonial na kaning ceremonial na uncleanness o kaning public reputation nga naman. Usa din trabaho ni Zacchaeus, chief tax collector. Moingon kag corruption na. Kawat na, extortion na, blackmail na. Okay? And usa pa makita nato sa verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up. Sa tuwa diri karon, ang normal gyud is kanang lesser man ginalook up niya ang kanang mas great pa siya. Murag kanang estudyante ginalook up niya ang maestro. Mao nang normal sa tuwa. But here, Christ looked up sa usa ka makasasala, si Zacchaeus. Unsa pa? Unsa tong makita diri? Saw him and said unto him, Zacchaeus. Gitawag niya si Zacchaeus yung pangalan. Nakurot ang mga tao ato. Kabalo mo sa meaning sa pangalan nga Zacchaeus? Innocent. Pure one. Nya, nakakaatong tungora, gitawag ni Jesus si Zacchaeus og innocent. Di ba bumakurat?
No, simple ba dahil na? Nga notorious mo na, dre. Kawatan man na. Sige naman nagpanguan dre sa mga. Sige pang overprice. Nakurat ang mga tao, gitawag si Zacchaeus og inosente. Innocent. And then, unsa pa? Verse 5. Make haste and come down. Naay urgency na ato makita. Okay? Naay necessity. Ang Greek word there is a must is dei. Meaning, divine necessity. Okay? But pasabot nga, sama sa ato ang ako mong ginaisip ni Sauna is ninghapit lang sila sa Jericho. Kasi syempre, magi ng Jericho. But dili, di ay. Destination po din nila ang Jericho. I must abide at thy house, ana si Christ. And verse 6 and verse 7, makita na to ang mga reaction sa mga tao. Reaction ni, verse 6, reaction ni Zacchaeus, and then verse 7, reaction sa mga tao atong tungura. Kung sa gibati ni Zacchaeus, he received him joyfully. Kalipay. Na-remember lang ako no, sa Gospel of Luke, kaning joy is timailhan siya, hallmark na kanang naangko nato ang kanang gingharian sa langit. Remember mo sa the prodigal son, pagbalik niya, naikalipay, joy. He was received joyfully. Katong parable of the lost, unsa to? Lost coin, unsa pa tong mga lost dito? 'Di ba? Nay joy. 'Di ba? Nay joy. Ang kanideng joy is timailhan nga naangko nato ang gangharian sa langit. Okay? And verse 7. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Remember mo sa wali last Sunday? Kasi man to, about sa bagutbot, di ba? Bagutbot? Mapod ni, nagbagutbot po sila dire. Kung sa man to na-learn na to last Sunday, nagbagutbot sila kay, pila na sila katuig, sig suroy-suroy dito sa wilderness. Niya ilang ginakaon, mahana lang. Sige sila mahana, Lord. Saan naman ni Lord? Ulit tao, naminyo na lang ko, nag-aapo na lang ko, mahana kaya po nung ginakaon. Kung sa ilang ginasulti dito, may paman dito sa Egypt, Lord. Kuan paman dito? Makapili paman ko unsay karne, medium rare ba or medyo pagod-pagod. Diba? And dire, nagbagutbot sila. They all murmured, nga naman, ning sulod si Kristo sa balay ni Zacchaeus. Unsa ilahang picture sa kaning Messiah, 'di ba? Ang ginaisip sa mga Hudyo atong nga time sa usa ka Messiah is kaning powerful gyud, no? Nakaya pildihon ning Roman Empire, kay overthrow ning Roman Empire. But dire si Christ nga sa ilang tan-aw is mao na ni ang Messiah. Unsa gibuhat ni Christ? Nanihapon siya sa balay sa empleyado sa Roma, kasi di magyaw-yaw ani. Di ba? They all murmured, saying, he was gone to be guest with a man that is a sinner. Gilabel nila si Zacchaeus dire na usa ka sinner, usa ka makasasala. Ano naman, tungod kinakita nila sa kinabuhi na Zacchaeus. Sige lag, pang overprice, na toll fee, mga galamay niya, overpriced food. Di ba? Kung sa ganyan, si Zacchaeus ilhang pananaw, traidor, kawatan. Okay? Muna, nagyaw-yaw sila di verse 7, nagyaw-yaw sila, they all murmured. Nagbagut-but sila. Di ba magbagut-but, punta ko natin makitaan nga, atong kaila, nakadawat o grasya, then magbagut-but ta kay, Lord, nga nakadawat mo na sa grasya, nga di man sa deserving anak. Di ba? Nganong magbagut-but man ta, nga Kristohanon man kahata. Kaya nga naman, makalimot mang budta that grace precedes transformation. Dili kay bag-oon sa kauna, ay ka makadawat og grasya. Dili ingon ana. Munang nay mga higayon, daghan higayon nga makalimot ta kay nga naman wala mong gudta kabalo. Kanang magbagut-but na lang ta ba? Makalimot ta ba nga dapat di munani. Sabton sa nato nga wala pa siya nabago. Biha pa siya mabago. Ay kanang
sa time nga makadawat siya grasya sa Dios. Unsa man naghulat ba si Jesus diri nga muundang si Zacchaeus sa pagpangawat? Naghulat ba si Jesus nga muundang si Zacchaeus sa iyang mga modus ani nga time para lang ayha pa siya mosulod sa panimalay ni Zacchaeus? Di ba wala? Wala na siya naghulat. Naba mo'y gikabisihan? Naba mo'y kaning pulong na plastar sa nako ni una, ayha ko mo serve sa Ginoo. Ako sa ning humanon tanan, ayha ko mangalagad sa Dios. Karon ang adlaw sa kaluwasan ingon diha sa 2 Corinthians. Ngano man, karon samtang kusgan pa ta, mangalagad ta sa Dios. Ay, brothers, ang totoo yung kawatan day sa krus di ayon sa dito. Kaisa ra to. Napapumoy nabasa sa Bible nga naisunod ato nga nahitabo. Wala naman. Kaisa ra man to. Gipakita ato sa tuwa sa Ginoo, kay ngano man, kay maura to. Dili na to pwede masundan. Accountable ta tanan. Okay? Grace, ang kaning grasya manggod. Kuan nga nang offensive manggod siya sa mga self-righteous manggod ba? That's why abi na to dili sila deserving ba, pero grasya ra mababiya to na angkon. Di ba? Dili na ta maghulat iso nga maplastar pa ang tanan. Yun sa nimo pagka-sure nga napay ugma. Kung naman galing ugma nga moabot, praise God. Di na ta maghulat nga muundang ta sa tong bisyo, di na ta maghulat. Mangalagad na ta sa Dios. Kadawat naman ta grasya. Samtang kusgan pa ta. Dili kay kanang himatyuno na ta, diha pa ta mangalagad sa Dios. Nya magbugot-but dayon ta. Di magani mahugas og plato si kuan, di ba? Kapilbi ako ana. Usap number 1 siguro ko sa mga bagot-buton diri. Kung naman galing pinakadawatan diri, ako na siguro to. Isa ko sa mga nabadlong ani kani nga mensahe. And dili ta dayon. So we should always remember that grace precedes transformation. Okay? Not the other way around. Third, evidence of transformation. Okay, dirita mag-focus, okay? Verse 8, sigingon. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Perting bugata sa gibuhat ni Zacchaeus diri. Para masabtan nato ning verse 8, atong tan-awon ang duha ka balaod atong nga time, the Jewish law and the Roman law. Ang Jewish law makita nato sa Leviticus 6:5, Numbers 5:7 na ang kawatan gi-required to pay back kung unsang amount silang gikawat plus 1/5 or 20% sa amount sa katong gikawat nila. Kato ang balaod. No? Mabasa po nato na sa Exodus 20 verse 1, 22 verse 1. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. Exodus 22:1, Leviticus 6:5, Numbers 5:7, gi-invoke tanan ni Zacchaeus. Nga naman siya giingon diri sa last, restore him fourfold. So basihan na pud nato ani ang balaod sa Roma kaniadto. Naay balaod ang Roma bahin sa mga tao nga nangawat, gitawag siya fourfold penalty. Okay? Kaning fourfold penalty, reserve lang ni siya sa mga manifest theft or kanang mga caught in the act ng mga kawatan or kanang mga obvious gigay nga nangawat, mga corrupt official. And gi-require sila nga unsa man, gi-require sila nga ibalik fourfold kung saang amount, kantidad atong ilang gikawat, fourfold, 400%. Ang balaod sa Hudyo, 20% lang.
Pero diri sa Roman law, 400% ang ibalik nimo. Balikan na to ang gisulti ni Zacchaeus. Okay? Lord, the half of my goods I give to the poor. Half of my goods, ihatag na ko sa mga kabus. Kung na ako'y 10 million, ang kaning 5 million, hatag sa mga kabus. So, na 5 million na bilin sa kuha, for example. Na 5 million na bilin sa kuha. And then, nasa ingon niya? If I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Ang 400% nga iyang ibalik, dito kuhaon sa nabilin nga 50% niya. So, pila na mabilin siya. Isipon ninyo ang kagrabe sa gibuhat ni Zacchaeus diri. Ang katunga siyang assets, ang katunga siyang total income, ihatag sa mga pobre. And then, ang katong 400% nga ibalik sa katong mga natikasan niya, dito kuhaon sa nabilin nga 50%. Kabalo mo si tawag ani? Financial suicide. Financial suicide ni para siya. Unwise ba si Zacchaeus diri? No. Dili, gibuhat niya ni as celebration nga naman. Nabuhat niya ni tungod kay siyang dakong kalipay nga naiyang na-met si Jesus Christ ani nga tayo. Di ba? Nagahandom siya, nagatinguha siya nga makita si Jesus. He gave it all away sa dihang nakita na meet niya si Jesus ani nga tayo. Di basta-basta ni economic suicide ni ang gibuhat, 50%. And then, ang 400% kuhaon siyang 50%. Yan, pila ka tuig siya. Pila ka tuig siya naging chief tax collector. Di, basta-basta iyang gibuhat diri. And then verse 8. Sige niya, behold, Lord. Lord. Itawag niya si Kristo as Lord. Kabalo mo asa naka-reserve ng title nga Lord ani nga time? Kay Caesar. Pag ingon ni Zacchaeus nga gitawag niya Lord si Christ, sibot pasabot ani, iyang gitransfer iyang allegiance kay Christ. Ang Lord na title na naka-reserve kay Caesar, wala lang naging polite si Quandri, si Zacchaeus. No. He is transferring his allegiance. He is acknowledging na Jesus Christ, Lord, ikaw na ang akong new master, ikaw na ang naay authority sa kinabuhi. Bisan ganis ako mga financial, ikaw na naay authority ani. Okay? Eh, unsa pa? Sabi makita natin sa verse 8. I give to the poor, unsa pa? I restore him fourfold. Wala na to siya na dili na to makita nga I will give, I will restore, no? I give, I restore. Ginapasabot niya, ginapakita niya diri kay Christ ani nga time nga, Lord, consider it as good as done today. As good as done right now, Lord. Well, dili man ni future tense diri. I give, I restore. Nya si Christ, kay mabasa man yung kasing-kasing sa tao. Unsa ingon ni Christ? And Jesus said unto him, this day is salvation to come this house, for so much as he also is a son of Abraham. Unsa ganing gilabel siya permero sa mga kauban niya nga Hudyo? Sinner, kawatan, traidor. And then here, sa verse 9, gitawag siya son of Abraham. Declaring na unsa man na na-restore si Zacchaeus diri sa family of God. Verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Si Zacchaeus, isa siya sa mga lost sheep na nakita, giluwas o gibalik diri sa pamilya sa Dios. That's why nabuhat to niya. He doesn't care kung financial suicide na niya. I will do what is right. Okay? Wala lang siya ingon nga, Lord, sorry Lord, wala. Gibuhat niya, gi-follow niya ang unsa man ang katong Roman law nga fourfold.
Kaya naman, kaya-acknowledge niya, nga ngayang gibuhat, dili lang ni simple nga pagpangawat. Kuha ni siya, kaning notorious nga mga binuhatan eh. Di ba, pyramid akong gingon ganiya. Pyramiding sindikato na ni Lord. That's why kani dapat ang buhaton. Fourfold, balik. 50% sa akong total asset, ihatag sa mga kabos. I-acknowledge niya nga dili lang ni simple theft. Dako ni nga sindikato niya akong ginabuhat, Lord. Wala lang siya nagsuri. Gibuhat niya si tama. Yan naman. May igsoon, ang repentance mang good, tangible. Tangible siya. Dili lang siya ingon nga ka ng feeling alright, feeling sorry. No. Naay kabaguhan, naay pagbiya sa sala. Okay? Dako kayo ang grasya sa Dios. Mag-expect gid mo nga dako pud ang kabaguhan. Okay? Muna nga kani ginatry ni Zacchaeus, no? Nga i-restore. Unsa man tong relationship sa mga kaubanan niya nga Hudyo kaniadto. Unsa ang mali nga niyang nabuhat, he made it right with the people. Nabay mo yung mga relationship karon na need niyo i-repair. Naba mo'y utang na kinahanglan ninyong bayaran. Or naaba mo'y mga mali sa inyong trabaho nga kinahanglan ninyo nga itama na. Sama sa ngingon ganihaw, dili unwise si Zacchaeus. Dria. He do it with joy. He do it as a celebration. Nga ihatag ang iyang ang kaning iyang bahandi. Okay? Yan naman. Kung tanaw na itong maayo mga igsoon, ang kwarta is a poor master. Dili ta kaingon na mao ni maka-fulfill sa to, no. Dili. Ang kwarta, tool lang siya. Gigamit lang siyang tool sa Dios for His kingdom, for the expansion there is sa earth. Sa kalibutan, mission trips, sa ministry. Di ba nila itong kwarta? Kana, dili basta-basta ang gibuhat ni Zacchaeus diri nung makita nato diri nga mao ni ang fruit sa iyang faith. Repentance is tangible. Okay? Ngayon, diri ko magtapos ani nga short message na ako. And gusto ipaabot sa inyo that when you truly find Jesus, yes, you will realize na dili maka-fulfill ang status, dili maka-fulfill ang kaning kadaghanan sa tong kwarta, no? Lisod, di ba? Lisod ang kinabuhing Kristohanon, but it is fulfilling. Lisod. Pero dili kayo siya makaingon ng lisod. Naay joy, nga naman naman ang Ginoo kauban nato. And I pray, no, nga kitang tanan naka-reflect diri sa kinabuhi ni Zacchaeus, iyang transformation. Kitang tanan na encourage, na remind na dili ta dayon dapat magbugutbut, naon sa nato, no? Kaduha, katulo, yun ang gihatag sa Diyos na sure ko na naagin ay purpose. Okay? Mga igsoon, mamalandong taaning nga mensahe. Let us bow down our heads. Na ako'y challenge diya sa inyo, ha? Inyo kaning isulti sa inyong kaugalingon. If you met Jesus today, unsa man nga area sa inyong kinabuhi ang kanang dapat ninyong usabon para maging tinuod ang katong encounter. Na ma-prove na ang encounter niyo with Christ
is real because naay kabaguhan nga nahitabo sa inyo. Pamalandungin ninyo mga igsoon. Heavenly Father, Lord, we praise you tonight, O God, for this reminder na kung diin, dili gyud, Lord, na dapat nga maging kontento mi sa mga butang nga kadali ra pod moagi sa mua. Unsaon pa man namo mga kabtangan diri sa kalibutan, Lord? Kung naangko na namo ang pag-iya sa kalibutan, mao pa na si Kristo. Si Kristo na mo'y grasya nga gihatag sa Dios for us to be fulfilled. Dili lang sa spiritual, but sa tanan aspeto sa mong kinabuhi, tanan area sa mong kinabuhi, Lord, are fulfilled by Christ. Salamat, Lord, sa kanunay nimo nga pagsapnay sa mga kinahanglanon adlaw-adlaw. Na-remind me, Lord, na luyo sa mong pagkamakasasala, Lord, mas dako pa imong grasya, ang imong kaluoy. Every time na magbagot-bot me, Lord, let this message be a reminder to us. Oh God, nagrasya lang ang tanan. Di mi dapat maging entitled, oh God. Status, social standing, relationships, mas importante si Kristo, Ginoo. Salamat kayo, Lord, nga among naangkon si Kristo. Salamat kayo, Diyos, sa kanunay nimo nga pagpahinumdom, nga grasya lang ning tanan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Kining tanan, Lord, ang ginabalik diha kanimo, pinagi sa buhingalan ni Ginoong Hesus, nga mubugtong anak, amo manulubas. Amen. Amen.